At ito, sa kabila ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Attorney Sal na hindi niya pagbabawalan ang mga opisyal ng pamahalaan na dumalo sa ikalawang pagdinig ng Senado kaugnay sa pagka-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lumutang ang tila salungat na posisyon ng Malacanang. Sa isang liham na ipinadala ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong Lunes, Marso 31 para kay Senate President Cheese Escudero at Senadora Amy Marcos, malinaw na nakasaad na hindi makakadalo ang mga opisyal ng ehekutibo sa pagdinig dahil sa kanilang executive privilege. Dagdag pa niya, hindi dapat magkaroon ng kalituhan sa pamahalaan pagdating sa usapin ng transparency at accountability. Sa gitna ng issue, nananatili ang tanong kung ang direktiba ba ng Pangulo ang masusunod o may ibang kapangyarihang nagtatakda ng mga hakbang sa loob ng administrasyon. Ano po masabi niyo dito, Atty. Sal? Yan ang sinasabi ko, na pag ang tagapagsalita, yung palengkera ng Malacanang ay walang access sa presidente, talagang mabubulilyaso. Siya ang nagsabi niyan na sabi ng palasyo ay pipigilan ng presidente ang mga cabinet members na umaten. Nung isang araw yun, di ba? Yes. O ngayon, may bagong sinalungat na naman siya. Ayan ang problema. Kaya parang palengke yan. Ngayon, pagdating naman dun sa bakit ganyan ang naging posisyon ng Malacanang. Kasi nga, yan ang sinabi ko, pag ang ginawa mo ay mali, napakahirap talagang ipagtanggol. Magkakabulbul ka dyan. You will be creating your web of contradictions. Kaya hirap na hirap sila ngayon.